discuss to you po ang basic business planning from the National Wages and Productivity Commission na presentation. So itong presentation ko is kaming mga daily focal, we took it 1 week na seminar. So I will give to you in siguro very very short. Ikaw pang price natin. Kaya na natin yung ating presentation. So next sir. Yeah. So quick survey. Why do business need a plan? What will happen if there's no plan? Ma'am, bakit po kailangan ng plan? Business plan. Parang daan yan, para alam mo paano niya. Mapupuntahan yung goal niya. Ah, yes, yun. Depende daw kung PWH yung gumawa. Ay, parang ghost project mo ba yan? So, sino pa? Anyone po? Bakit kailangan daw po ng business plan to our businesses? Sir? Para ma-establish yung strategic technological innovation. Sir, technological innovation. Sino pa po? Any To minimize mistakes and other on profit-oriented failures. Po? So, Galing-galing naman. Galing-galing naman. Galing naman ni sir. So yun po, tama po ang natin sinabi. Guide, para maging strategy natin. Ayan. Para ma-minimize natin ang ating mga mistake. And also to co-technological innovation. Sir. So yun po, ibig sabihin mo sa sir, next po. Next po. So yan, business plan. A business plan is a roadmap. Yan po, sir. Sabi ni ma'am. Roadmap. Ay, ma'am. Ayan daw, na hindi ghost project. Describe a business, it's a product of services, how it will earn money, its leadership or staffing or organization, its financing, money finance natin, its operation model, and many other details essential to its success. Yan po ang Shopify. definition ng business plan. So, in short, yan. Para maging natin yan. So, ano importance ng business plan po? It guides through each stage of managing business. So, guide step by step ng ating businesses. And it will help your business reach milestone. So, parang yung business plan is yung checklist po natin. Kung na-attain natin yung mga goals po natin or milestone into our businesses. No? And it can help get funding or bring new business partner. So, magagamit rin po natin daw ang ating mga business plans para makakuha tayo ng mga partners po natin in the near future. Kung nag-grow yung ating mga businesses. Yes, so, ito po yung mga parts of business plan po natin. Now, so una dyan is executive summary. Dito po nakabilang yung mga business name, yung pangalan po ng ating business. Na it should be unique, or genuine. Ideas po natin, business ideas, category, and location. So, sa makatawid, yung history ng ating business. No? And, pangalawa is marketing plan. Yan. Products, kung ano yung mga products o services na i-offer natin sa ating mga customers. Customer segmentation, competitive analysis, costing and pricing sa ating mga products and services. So yan po yung ating marketing plan. Nandiyan rin po kung sino, aalamin natin kung sino yung mga competitors natin. Kung paano tayo mag-quote sa ating community or sa ating location. Yan lang. And pangatlo, organizational plan. Ito po nakabilang yung management, key personnel, production process, and risk management po. So nandiyan po kung sino po yung paano yung process po ng ating paano tayo makapagdano ng mga products and services po natin. And yung risk and management po natin. And panghuli is yung
financial plan. Yan ano yung startup cost, cash flow plan, sales and profit plan. So, yan po yung mga parts of our business plan. So, isa-isahin nun natin yan. Bawat isa. So, una, business idea. A business idea is a short and precise description of the basic operation of the intended business. Before you start a business, you need to have a clear idea of sort of business you want to run. So, ano pong ibig sabihin ng short and precise? Briefly, simple. So, kung sa makatuwid is direct to the point. Dapat yung ating business. Wala pong paligoy-ligoy. Ang cheche-boreche. Yes po, wala pong cheche-boreche. Kung kape, kape. Tama po ba? Kasi coffee is life. Yun po. So dapat direct to the point yung ating business idea. Kung coffee yung ating business, dapat hindi po hindi ka mag-ano ng farming, ganyan, dapat precise po yung ating idea sa ating business. Yeah. So, who will your business serve? So, it's essential that you know who your customer need, and without them, the business will not survive. So, sa pagano ng business idea, unang natin is yung Target market. ating mga customer. So, sino po yung mga customer natin? Go Gen Z ba? Ganyan. Oldies. Kung ano yung mga natin, targeted customer natin, yun ang natin. Pangalawa po, sa pagano ng business idea, is which need will your business fulfill the customer? Dapat your business idea should always be about the customer and their needs. So dapat naka-integrate doon sa yung sige po. Kung ano yung kailangan po ng ating mga customer. Ano yung kailangan? Kunyari, kung nasa San Juan po kayo, La Union. Ayan. So, magtitinda po ba kayo ng strawberry Pwede. Pwede naman po, Pwede naman po. Pero usually, dapat ang mga natin kung nandun tayo sa mga beaches, ganyan. Drinks, refreshments, coffee daw ulit. Ma'am? Nag-negosyo ka ng rock climbing doon, sir. Rock climbing. Or sir. Surfing. Rock climbing, I think, no. Kasi wala tayong doon, di ba? Yeah. So dapat po is, laging yung business idea mo, yung business mo is, mag-go kung ano yung kailangan ng ating mga target customer. So, don't worry po, ibibigay ko po sa ating mga secretariat yung ating presentation po. Kung gusto niyo kumuha po ng copy. Yan po. No, hindi na po mag-picture-picture, baka ma-discover po ako. Char. Basta ako magmamanage. Next po, sa ating ng business idea is, what good or services will your business sell? So, they must be good or services that people are willing to pay for. So, dapat yung mga customer nyo, kaya naman nila makipag-afford dun sa inyong product. So, meron kasi ibang product na sobrang parang ginto. No. Pero minsan, yung depende yung customer Depende sa Depende. Kanya sabi na ko, kahit mahal, katulad ng Starbucks. Tama si ma'am. Yung pag-ahala ko, tatama yun. Mahilig sa kape. Yan kahit gano'ng kamahal yung Starbucks, tinatangkilik na rin po. Diba? Yeah. Talagang namamalik ng stickers, Mawalik na ng sticker para sa ano sa... Ano? Yeah, so dapat yun is willing daw po ang ating mga customer na bayaran ang ating ayaw ma-afford ang ating mga products.
services. Next po. So, ang apat, how will your business sell its goods and services? You can either open shop or sell directly to customers, to retailers, or to wholesalers. So, kung paano po natin may offer, kung paano natin may bibigay o deliver ng ating mga products and services. Whether open shop, through online, ayan, na usong-uso ngayon, through online natin, nila-live po nila. And then, paano yung may wholesale value ba, may retail value ba, ganyan po. So, kung paano natin i-deliver yung ating mga goods and services. So, ang lima is, how will your business become sustainable? Yan. Your business can only be sustainable in the long run if it works in harmony with the social and natural environment. So, paano magsusustain? Paano mag-grow? Yan. Need pa ba ng more capital? Yan. Pwede po ba akong pumunta sa mga ibang like government agency para mas lalong maging sustainable ang aming businesses? Yan. Yan po. So, yun yung ano natin. So, ito po yung example po ng ating business idea. Kung nakikita po ninyo, masyadong malabo. Sige, sabihin ko na lang po. Sabi niya dito, do with my business, sell. Sabi niya, tapos natin si Manli Barangay. Yan. A lot of people in barangay commute to school, etc. Early morning before they can take their breakfast. So, si Pandisan, marami daw maraming dumadaan doon sa lugar nila. So, yan. Isipan niya kayo na Pandisan. Yan. Which will fulfill, business fulfill. Currently, wala daw po single bakery sa kanilang barangay. Every sari-sari store area to sell very big bread. So, unique pa lang siya. Isa niya pa lang. So, yan. Yan lang. So, what goods and services my business sell? It will sell Pandisan. Let's take baking lessons, purchase equipment, and Pandisan production. How will my business? Ano po? Ang sabi niya dyan is, open shop to sell directly to the customer. I will find a strategic location. And probably in the corner where most barangay roads converge. And how will my business become sustainable? My business will adopt sustainability concept of green productivity. Yan po yung example po natin na business idea. So yan po. Now, choosing the best business idea. Sabi dito, the best business idea must satisfy a range of criteria to be commercially viable and sustain a profit-making enterprise. So, it must offer something different. Or it will consider unique, genuine, from the other enterprises that are already working in the market, or else there are potential will make it practically difficult for new entrepreneur to compete. So, dapat unique to ating business idea. So, isa pa po sa mga sa ating, para maging best yung ating business idea is dapat meron siyang potential to grow. No, hindi po stagnant yung ating, o kaya nakastay lang or what, ganun lang ba? Flatline lang yung ating pag-growth. Dapat pataas. Hindi rin po pababa. So, yan po, yung sabi ni Sir, Innovation. Ay innovation. Now, yeah, the business do not only turn a profit but also show potential for their growth, whether they manifest, expand product range, or activity in a new market. Yeah. So, commercial viability. Your business idea should work within the constraints and limitation of new businesses. Customers should be able to afford the product service. Yan dapat po is afford. No.
Mamaya, tuturuin ko po kayo kung paano mag-costing and mag-pricing. So, dapat afford daw ng customer, pero dapat hindi naman na ano yung ating dapat profit natin. Dapat kumikita pa rin tayo. So, yun, tuturo ko mamaya yung costing and pricing natin. Next po. And serve a purpose. Customer must feel there is a long-term value in your products or services, or they will unlikely buy from you. Your offering must solve a problem for a customer. So, ayan po. Dapat na ano niya yung necessity ng ating mga customer. Nasusolve niya yung pangangailangan ng ating mga customer. So, next. Enough market. There needs to be sufficient demand for your product or services. Market analysis is essential to check if it's already saturated by the same product. So yan po. Titignan rin po natin kung highly saturated na po dun sa ating area. Kung saan tayo magkatayo ng ating business. Kunyari, nagtayo ka ng coffee shop. Tapos lahat pala ng katabi mo is coffee shop. So yun. Magiging ano na doon, karaban na ng kape. Yan po, no? So, yun dapat, tignan rin po natin. Parang katulad ni Pati Barangay. Ang sabi niya doon, isa pa lang niya na bakery sa kanilang barangay. So, dapat, tignan natin kung highly saturated na ba yung ating itatayong business. So, yan. Validating the business of business. So, yan. So, validating, paano tayo mag-validate? Ayan po. Laging kilala na po yan. SWOT analysis. Strength, weakness, opportunities, and threats. Analysis po natin. So, yan. Kahit nung high school pa lang po ko, dinidiscuss na ito. So, Meron ba di ba pests? May pests pa eh. May best. So, yes po. Pests. Yes, sir. So, maraming analysis. Ito po yung pinaka-basic po natin. So, one method that you can use in choosing the best business idea. So, yan. Una is strength. Specific positive aspect which will give your proposed business an advantage over similar business ventures and competitors. Yan. Pangalawa is yung weaknesses. Ano yung weakness ng ating business? Things that your business will not do as well as other business. So, example doon, higher cost, order location, higher prices. So, ito yung mga weaknesses doon natin. Opportunities, ongoing potential developments in the external environment that will good for your business. So, yung una, yung strength and weakness, yan po yung internal aspect ng ating business. Kasi internal. Sabi sabihin, yan po yung mga ito. Pag opportunities naman, example po yan is influx of food, traffic, new regulation. So yung opportunities, kung ano yung nakaka-affect through environment. No? And threats, events and incidents that may negatively affect or impact the business. Such as, ayun po, lately, pandemic, disasters, and new regulation. So yung huli na dalawa is external aspect ng ating business. Kapag this analysis po. Ano. Medyo mabilis po ba? Nakakasabay po ba kayo? Bagalang ko pa po ba? Hindi na ba? Yan. Iyan na natin yung key Pante de Barangay. So, ano yung strength niya? No similar product in barangay. So, wala pa. Kasi nga wala pa daw bakery doon sa kanilang barangay. Tapos, pricing is affordable to both students and professional. Yan po, murang-mura daw. Yan po, 2 piso lang daw po. Ayan. And strategic location here in PUB Terminal. Malapit lang po sa mga paradahan na terminal. Ano yung mga weaknesses niya? Startup budget may not be enough to cover the cost. So, kulang daw po ang kanyang
applicant. Yun po. Kaya lumapit po siya sa amin. And then, baking skills are not yet fully developed. So, ibig sabihin, hindi pa siya nakapag-train ng kanyang mga staff sa baking. So, hindi pa masyado updated ang kanyang skills. Opportunities niya is busy foot traffic in mornings and afternoon. So, maraming dumadaan ng mga customers. Yan o. And location is easily seen and accessible since malapit siya daw sa terminal ng mga PUVs, jeep, and buses. Yan po. So, ano yung threat? Location easily flood after heavy rains. Yan. Mabilis daw sa kanila mabaha. Hindi pa po nagagawa yung flood control. So, hindi na. And lastly, threats niya is local ordinances that may transfer PUV terminal to different location. Merong possibility siguro na hindi pa masyadong well-developed yung terminal. So baka maaaring maibigat sa isang pang lugar. So yan po. Ano ba yan? So yan po. Natapos na ho tayo sa part 1. So, yun yung executive summary po. So, business ideas and yung ating SWOT analysis. So, pumunta na ho tayo sa ating marketing plan. So, yan. Market analysis is a true assessment of market within a specific industry. Your market analysis should identify the following. Ayan. Your target customer. Sino yung mga target customer nyo? No. Where, why, and how they shop. Saan sila usually? Market and how they shop. Size of your target market. Gaano kalaki? Gaano karami? 100% of the population ba ng community? 30%? 40% ng mga customer is ito na pwede mag-avail sa ating goods and services. Price that are willing to pay. So, titignan natin kung sino yung, ano yung hierarchy ng mga customer do natin and kung sino yung mga competitors natin. So, yun po yung ating market analysis. So, una, research about the industry. Siyempre, dapat mag-research muna. Dapat laging handa. Researching your chosen industry helps you get a bird's eye view of the market landscape. So yan po. Dapat i-research natin. Bago po tayo karamihan kasi sa mga business owner, hindi sila gumagawa ng market analysis o research. Kaya minsan nalulugi o karamihan. Yeah. So, paano ba mag-research? Una, market size. Estimate how many businesses and customers are in your potential industry to avoid the highly saturated market. Yan. Yung sinabi mo kanina, highly saturated. Baka mamaya, marami na pala nung may ganong business. So, may hirapan ka kung paano mo ibibenta. So, maraming techniques or strategy na gagawin mo. No. Market value. See how much money the industry generates each year. Highly customer spending means opportunity for your business. So, kung gaano arami yung mag-generate each year ng bawat customer natin pag-spend ang kanilang demand. And market demand. Validate the customer indeed want your potential product or services that they could afford to buy, pay for it. So, yan po yung mga technique para sa ating pag-research sa ating industry. Ayan.
sample po ng market demand. So, ano yung mga trending? Tignan nyo na po, sir. Karamihan po ay para sa kababaihan. Ayan. Unang-una pa lang, laser hair removal products. Sabi po yan na Shopify. Google Trends 2024. Ito. Yan po. Yun daw po yung ano natin. Pinaka number 1. Pangalawa is sunscreen. Mahilig ko kasi mga Pilipino magpa puti. Ayan. Pangatlo is hair drying brush. Tapos, house plant. So, mga plantita, plantito. Ayan. Nauso yan, lalo nung pandemic. Now, Christmas toys. Lalong-lalo na ngayon. Pakita na si Jose. Marichan. Ayan. Silk bonnets. Siyempre, ang ito is mga food supplement. Ayan. Nauso na yung mga food supplement. Ngayon. And lastly is home workout equipment. Ayan nga. Dahil nga dun sa dati sa pandemic. Kaya nauso yung home work equipment. So, nasan yung kape? Pag number 9. So, ayan po. Pangalawa, sa ating market analysis is understand your customer. So, you can sell to anyone and everyone. Focus your target customer. They may recommend or rave about your business to their friends and social media. So, dapat intindihin ng ating mga customer din. So, ano yung kailangan nila? Kung meron man silang opinion, i-take ko natin as our opportunity to grow. Na. Yan. Paano ho? Is, when researching potential audience, you may know the customer segmentation process, creating personas of people with similar characteristics. So, yan po yung mga criteria. Age and generation nila, sabi ko nga kanina, whether oldies or Gen Z, marital status, siyempre pag single, iba rin po ang kanilang ano, pag married, iba rin po ang kanilang gusto, etc. etc. Educational level, yan. Income range, so, titignan rin po natin kung hanggang ano yung range ng kanila kinikita. Kada buwan po, kada taon. Tapos, religion. Siyempre, sa rin yan. Hindi ka naman po magtitinda ng baboy sa may Mindanao. Diba tama po? Po. Yan. Ang atlo is, know your competition. So, knowing your competition will help you promote your product and service differently in how your business is advantageous compared to the other players in the market. So, tingnan natin kung sino yung ating mga competitor. Ano gagawin niyo sa mga competitors niyo? Benchmark. Okay po. Benchmark, Learn sir. with your competitors. Matuto kayo sa inyong mga competitors din. Ano? Yan. Oh. Mas maganda pala yung ganito. Ganyan pala. Ganyan pala yung ginagawa niya. Diba? Parang si... Kung alam niyo po yung cartoon na SpongeBob SquarePants. Diba? Si Plankton. Lagi niyang inano yung ano yung secret recipe ng burger ni Mr. Krab. Yun po. So with your competition. So, when analyzing your competitors, you want to understand what they offer. Yeah. Ano yung offer nila, how they offer, position themselves, and how people perceive them. And the process is called competitive analysis. So, ganyan po. So, hindi natin yung editor na dapat matuto sa ating mga competitors. Next one. Yan. How to gather information to talk to your potential customer. Yan. Sabi ko po. Tingnan nyo kung ano yung opinion nila dun sa inyong goods and services. Observe your competitors' businesses.
Tignan nyo, ano sila mag-offer. Yan. As suppliers or friends in the business. Siyempre yan, tignan natin kung sino yung mga pwedeng possible suppliers. Read newspapers, catalogs, trade journals, and magazines. Yan, dapat ano tayo updated sa ating mga current events. Kung ano yung mga bago ngayon. Ano bago ngayon? Ghost Project. Ghost Project. A-apply na ako sa DB. Kaya nga. And search the web to explore what other businesses are doing. So, ganyan po yung yan po. Hosting. Naman po. Hosting is a way to calculate the total cost of making or selling a good providing services. So, ito yung mga ano natin sa hosting. Dapat alam natin kung ano yung direct material use. So, ano yung amount spent of parts and materials related to the provision of goods and services. Kung ano po yung mga raw materials na ginamit natin para makapag-produce ng ating products and services. Yan. So, ano yun? Yun yung una, direct material cost. Pangalawa is direct labor cost. Amount spent on wages, salaries, and benefits of people involved in provision of goods and services. Yun yung labor cost. Yung pampasahod, yung binigay niyong mga social benefits, yan. Kasama rin po yan sa ating hosting. And lastly is yung indirect cost. Amount of spent in rent, utilities, marketing, kung ano kayo advertising, and other businesses related function. So, yun po yung tatlong ano natin. Yes? Bali sa accounting kasi, yung direct material cost at saka direct labor, tinatawag na cost of sales. Yes po. Tapos yung indirect fixed cost. Fixed cost po. Yes po. Tama po, tama po. Tama. So, yun yan po yung ating hosting. So, ayan. So, yung equipment is will categorize to our direct material cost. Pero sa accounting, sa fixed cost siya pumapasok. Pag sa accounting. Accounting po, tama po. Kasi may depreciation yun eh. Yes. Yes po, sa initial namin po. Pero yun nga, tama yung sabi rin ni Sir. Fixed asset. Fixed asset rin natin. Pwede rin natin siyang i-depreciate yung ano natin. Doon yung nakakategorize siya. Bali papasok siya sa capital investment. Yes po. Yes po. Yan po. Yan. So, yan po. Ayan. Sample po ng ating costing. So, yan. Bago siya makagawa daw na kung saan ito po yung kanyang direct material cost. Ayan. Cost for food, cost of the iron yung pako, yung barniz, tapos yung cost with glue. So, yun po yung mga materials usually. No? And then, yung labor cost is yung salaries of carpenter or benefits or carpenter. Yung equipment doon po pumasok sa ating mga direct material cost po. No? So, yung ano naman natin indirect, ayun po. Yung renta, nagre-renta daw siya. Interest, utilities, depreciation, and management, and marketing. Yan po yung ating, ganyan po yung ating hosting. Po. So, yung isa naman is yung pricing. So, dalawang klaseng pricing. So, cost plus markup pricing. So, yung sabihin niyan, make sure the markup of sufficient cover all your costs and allow profit. So, lahat ng cost, i-add mo lahat, and then, doon ka, mag-ano ng markup. Yung tubo. Yan po. Now, know your competitors selling and similar products or because setting the selling price higher may drive customer away. So, yun. So, yun po yung
cost plus markup pricing. Ano naman po yung competitive pricing? Is a pricing method simply looking the competitor price and make sure that the price is competitive with their. So ito yung usually ginagamit natin. Yes, ma'am. Yes, So sir. what is the most ideal markup percentage para magkaroon ka ng Markup. markup? Markup po. Ideally, Ideal. Ilang percent? 10, 5, 25. parang hirap na. You have to include the expenses for the freight Yes po. and other incidental charges. Yes, sir. Yes po. Kaya yun, that is the most ideal. Yes po. Sa amin po, sa Department of Labor, sa paggawa, pag inano namin yung mga aming mga beneficiary, usually po is we teach them or advise them na mostly 1.25%. So, parang 25% of 25 or 20% of the price na ng sa cost. Yung lalo ng cost and then 25% yung markup po natin. Ilang percent? 20 to 25% po. Kasi may tax pa eh. Yes po. Tama po yun, sa tax pa po. Pati yung concern, senior discount. Yes po. Kaya ganun po mukhang malaki, pero ideally, yun po yung Babagsak din yan. 20 to 25. Yes po. So, balik po kaya, competitive pricing is yung ito yung laging gusto. Yung nakikipag compete ka sa mga competitors mo. Kunyari, 20 pesos yung benta niya, minsan binababa mo ng piso o 50 cents. Ganun, yung competitive. Yan po. Pero yun nga po, dapat tingnan po natin kung hindi naman po matatamaan ang ating Yung naging value nyo, competitive na yun na Sir? bababa mo yung pricing mo by 2 centavos o 3 centavos. Sir, Competitive ba yan? Na for example, no? Ang pricing ng kalaban ko is 3 pesos. yes, Kayo is 2.99. 299 sir. Sometimes pwede. Sometimes pwede. Ano? Kasi minsan yung mga customer natin, laging tinitignan yung discount eh. Di ba? Di ba? Yung discount yung mas less ba? Senior Less. discount. So yun. So, doon po pumapasok talaga yun. Competitive po yun. No? Kahit konti lang yun. Kahit sa gasolina nga eh. Di ba? Kung ano tayo sa gasolina, talagang nasabi, di ba? Kunyari, yung isang gasoline station, 55. Tapos yung nasa sumunod case, 50 cents lang. Saan ka pupunta? Doon sa may less 50 cents kasi kung namin kanino ka, supay, 50 cents ko na nalagay ko, di ba? Pero kung may value card ka sa Petron. Ayun. Ayaw matalo. Hindi kasi po yung sagot sa tanong ni Sir, Yes po. depende po kasi yun sa product at Yes saka po. sa target market mo. Yes po, tama po yun. Kasi may mga products na may homogeneous kang competitor eh. Halimbawa, Shopee, Lazada, ganyan. Magkalaban sila. Doon talaga strictly yung monitor yung competitive price. Pero kung ikaw product mo, ikaw lang talaga nagbebenta niyan, Yes po. Pwede. you can, Name your price. you can, Name your price po. Tama po. Pati sa government kasi, Yes, sir. tinitingnan yung price na lang eh. Even the quality mo, price to be lower cost. Isa diba sa government pag-purchase, Yes, po. quotation. Yes po. Baka palagi yung 25% reserve, doon lang yung sa ano, SOP. Yun ang importante. Ngayon, Kasama na yung SOP. SOP. Yung policy ko. Sir, pwede Yes, bang po. maglagay ng kickback dyan? Sige po. Ayan po. Kasi na tayo. Ano tawag sa expense na yun? Crocodile expense. Ayan. Ayan po. Ganito po yung
Costing and iba ng costing and pricing. So cost is the total amount of spent by the business to make and sell a good. Ayan po no. Direct material cost, direct labor cost, and indirect. So yun yung ating total cost. And price is amount of customer for goods and service. Total cost per price plus markup. So yan po yung ating pag-costing and pricing. No? So, total cost muna, tapos i-divide mo per piece kung ilan po yung na-produce nyo. 3 o'clock. And then, doon po May, kayo, appointment, yun yung doctor's magiging Ah. margin, original, Ay, sa sa price margin. nyo, and then mag-mark up po kayo. So, yan po. Let's go. Yes po. Yan po. Sir, ano yung direct material cost? Yung direct material cost po, usually Yung yung mga materials. materials po natin, na ginamit natin para makapag-produce ng products po natin sa services po. Or ang mga equipments na ginamit. Yung direct labor cost? Direct labor cost po is ito yung pasakot, Ah. So, gumagawa. So, i-divide mo siya sa ano, sir, kung ilang oras niya magagawa yung... Yes po. Then indirect cost, sir. Indirect naman po is ito yung rent, yung fixed cost. Dito, yan po yung ating direct. Yan po. Ang dami pala. Next po na. Maraming consideration sa So, negosyo. yan na po yung ating marketing plan. So, dalawa na po tayo. Yan. So, next po is organizational plan. So, organizational structure that weights staff in business is organized in their department by area or in any other way. And shows who should do what in the line of command. So, yan po. Organizational plan. Yan po. Kung sino po yung mga, ano yung kung sino yung mga key personnel, ano yung task or duties and responsibility ng bawat isa. Hindi pwede yung si owner, lahat na si owner. Usually ganun kasi yung tinatawag na soul or one corporation, one corporation. OPC. OPC. Yan. Yan po no. So dapat meron tayong organizational plan po no. Sure. So yan po yung example nating organizational plan. Yan po. Name of owner, ano yung experience niya, ano yung role niya. Yung personnel, pangalan, experience, and role, and required staff. Name, role, and required skills. So dapat nakacategorize kung sino yung mga bawat. Kung sino yung mag-produce, sino yung gagawa, sino yung mag-manage, yan. Sino yung mag-procure, yan. Etc. Ay pasahod po. Minimum wage po natin ngayon is 470. Minimum wage. And next one. Yan po example ng organizational chart natin. Owner, personnel, required staff. So, ganyan, pinakasimple lang. So, yan po. Production process. So, example doon kay Pati Barangay. Task. Pastry making, ordering. Sino dapat yung personal assign? Si owner ba? Si baker? O si delivery man? Siyempre si owner. Cake ordering. Sino nag-cake ordering? Inventory. Sino yung cashier and customer services. So, dapat po nakakategorize. So yun po. Yan na po yung ating organizational plan. Kasimple lang. Next po is, yan na. Financial plan. Yan. Kaperahan. Bigan. Sakit sa ulo, sabi ng ano. Yan. So, start-up costs are the expenses incurred during the process of creating new business. Yan po. So, dito papasok kami yung tinatawag niya kanina. Start-up costs. Ayan po no. Yan, nakategorize na siya. Unang-una is yung machinery, equipment. Kano yung ginastos daw niya doon. Business and permit, license and fees. Pati tax. Yeah. Nandun na pala.
Power connection, water connection. So yan po. So yan po yung ating startup. Yung panibula. No? So panibula. Sir, kulang yung business tax permit. Hindi lang 2,000 yan. Dami. Example lang sir. May barangay pa. May, Yes po. Yes po. Tama po yan. May barangay clearance pa. Ay, permits pa. DTI, tapos barangay, munisipyo, municipal, BIR. May kwan pa sir, Bingay Yung transpo pa niya, yung... Yes, sir. Eh, nakadepende po yun dun sa May ating Bingay integrity May ng Bingay business. Tama po yun. Depende sa anong... Bingay. So, initial working capital po natin. Ayan po. Yung raw materials, rent, Advance. electricity, salary and wages, Advance payment. etc. So, yan po. Yan yung ating startup. Kung ano yung panimula na yun. No? So, diyan mo na makikita kung gaano kalaki yung capital na dapat mong gulubin. Wala kung gano'ng kalaki pandesal yung gagawin. So, yan po. Financial plan. Sales and cost plan is a projection of how much income an enterprise earns for a time period. So, yan po. Yan ang nakikita ko. Sinabi niya doon, sa January, makakapag-generate siya ng kita na 200,000. Tapos ito yung kanilang mga cost. Yung raw materials niya, 120. Yung salary wages niya, 28. Rent, 10,000. Yun yung pansinin niya yung mga indirect natin is fixed po siya. So, yung total cost daw niya is 163,600. So, kumita siya on January na 36,400. So, yun po. So, onwards and onwards. Pansin niyo yung raw materials, tumataas po, nag-increment. No. Tumataas po yung kanyang kasi hindi natin malaman kung ano yung inflation natin. No? So, usually ganyan po. So, dapat i-ano nyo rin yan sa inyong business plan. So, yan. So, ito naman po yung cash in and cash out. Hindi po Gcash po ha. So, isip rin po dun sa may income, financial income plan mo na, Yan, ganun din po. Yan po, yan. So, total cash in, beginning, cash sales, add mo lang yun yung total cash in niya. Tapos, yung mga causes natin, purchase of material, payment of salary, supplies, etc., and other expenses. So, yung total cash out niya is 268,600. So, yung total cash in hand is 141,400. So, ganyan po yung ating cash in and cash out po na plan. Sir, di ba, ang pagkakaalam ko kasi sa financial plan, kailangan may projection ka, hindi lang yung first year. Yes po, sir. Kasi Hindi ito- lang po first year. Oo, kasi it's very, obvious na on the first year, red ka, on the red Yes ka po, muna. tama po yun talaga. Usually Huwag ka muna talaga. mag-expect ng Expect ROI. lang na mataas yung ROI niyo po. So, ang talagang niya, pag gumagawa ng proposal, ito example lang naman per month na 3 years projection. Dapat yung iano nyo. Yeah. 3 years projection po. And then, doon nakalakap din yung kung ano yung markup po natin per year. Hindi ko kasi nakita sir yung marketing cost eh. Although nasa marketing plan siya, pero papasok pa din siya sa financial plan. Yes po. Kasi yung sa financial plan ko talaga is detailed na po talaga yung bawat niya natin. Talagang ililista mo lahat ng bawat cost mo. Pati sa staffing, kung ilan yung dadagdag ka ba ng tao Yes, sa po. second year kasi mag-expect ka ng mas madaming Kung matataas ka pa ng range product range mo. Yes po. Ganun po. So, yun po yung parts po ng ating business plan. So, yeah. Start your business. Siyempre, bago mag-start, kailangan natin yung nakauna, legal requirements para hindi po kayo ipasara ni Mayor. Ganun. So, unang-una, dapat register po tayo. No? Certificate of business name, registration, whether pag sole proprietorship, kay BPI. Pag partnership, kay SEC, SEC. Po, Security Exchange Commission. OPC, tsaka corporation. Yes po.
po yun. And then, cooperative kay CDA. CDA, Cooperative Development Authority. So, dapat registered po tayo dyan. Barangay clearance, syempre. SSS, PhilHealth, and mag-EB registration. So, dapat registered din mo ang business na ganyan. And also, yung mga employees. Ito yung usually nakakalimutan ng mga business owner. Social benefits ng mga empleyado. Yan lagi yung natatanggap namin reklamo. So please, iwasan po natin yan. No? Ibigay natin sa ating mga manggagawa. Pre. And then, mayor's permit. And then, BIR registration. Marami pang ibang mga registration. Need help, consult, si Danires, RTWPB. Si RTWPB, sila po yung nagpapaano na productivity and wages. No? Regional tripartite wage and productivity board. Yeah, so sila po yan. In your area, how to create your business. So, si RTWPB talaga po yung nag-discuss nito. So, ayan. It's a part of the, the department. Kami po. So, that's in our presentation. Any question and clarification po? Balik doon sa isang statute. Isa po, ma'am. Sige po. Mabalik lang mo. Ma'am. Registration daw po. Ayan. For now, we are registered under DOLE, right? Ah, yes, ma'am. Wala na kami mga financial wala namang association. Association pa lang na. Yes po. Pero kasi wala pa na yung financial ano. Pero yearly po ba kayo kakagawa pa lang? Ilang years na po? Though nagpapasok po ba kayo ng status naman niyo ma'am? Financial status, ganun, etc. Wala yung kasama namin siya. Pero wala pang gamit pa rin. Like association lang. Yes po. Pero sila, meron pa silang BPI. Though, wala pa po nga na. Though, ini-encourage po ng BPLO na business business permit and licensing office na mag-register po tayo para maging legitimate entity tayo. Though, naka-register na ako sa DOLE, ano na kayo legitimate entity, pero need pa rin na mag-register pa rin. Kung magkano po kayo may activities, financial activities. Yan po. So, yes, sir. Sir, since your audience is OFW, Yes po. can you name some of the parang grants or special programs for us po na facilitated ng loan? Yes po. Yan. So, good question po. So, sa mga OFWs na gustong mag-start ng business, mayroong ino-offer po si DOLE. Yung tinatawag natin DOLE Integrated Certification Program. So, meron niyang category, whether individual or a group. So, yan. Yung sa DLIT natin is a grant financial assistance. So, ibig sabihin, grant, hindi loan. Yan. Ibabalik, DOLE Integrated. livelihood program. So, ibig sabihin, bigay. Dole. Sa isa, Program. binigay siya. Integrated livelihood. So, in according to kanya necessity. Sir, kung naka-registered na yung business, I registered last April po. Can I still avail this service po? Yes po, pwede pong makapag-avail po yung mga business owners naman po. Kung talagang kailangan at hindi pa masyado pang hindi may cope yung capital natin. Hindi talaga. Yeah, pwede mong mag-apply. Though, itong grant financial assistance na ito is not cash na naibibigay, no? Ang naibibigay sa kanila is equipment and raw materials po. So, equipment and raw materials. So, yan. Sa individual, they can avail up to 50,000 na equipment and jigs.
Kasama na ho dito yung insurance na 1 year. Good for 1 year. Doon sa beneficiary po ha, accidental insurance. No? And then, kung sa grupo, they can avail up to 3 million. Depending in active members. Nakadepende kung ilan yung membro. Pero dapat, yun sa association is, mga 15, di ba? 15 in above ang dapat Members. natin. Members. Oh, okay. Pag association. Workers. So what are the requirements po? Sa requirements po, yan po, business proposal. Yan. So may mga business, meron naman po kami templated na business proposal. Yes po, templated. So, i-fill out na lang po natin yan. Ano yung mga details na nakalagay na. And then, beneficiary profile. Bibigay na rin po yan. Pag nag-apply po tayo. And government issued ID. Ang ano lang dito is qualification. Qualification is 18 years old and above ang pwede i-apply. And then, dapat po is place or disadvantage workers po sila. O nasa marginalized sector. Balis, kung makaka-secure ng parang certificate of low income sa barangay, will that suffice po? Yes, that's also vice naman po. So, pero it depends naman din pa po kung ano yung true validation rin naman po yung mangyayari. So, yan po, 18 years na rin above. Ang hindi lang pwede, ang not qualified lang is any government official or custodian. Okay. Any government. So, kahit po barangay tanod, BHW, hindi po sila makakapag-avail ng kanilang assistance. Yan. Even there are project base, hindi rin po sila makakapag-avail. Project based COS, COS. bawat Yes po. Hindi po sila makakakuha o makakapag-avail ng ganitong services. Yes po. Ay, laging reklamo nila sa amin. 1,000 lang po yung honorarium namin per month. Sad to say po. Hindi po pwede. Sino ko kontakin, sir? Paano, how to reach? How to send? How to reach po, to avail is, unang-una pwede pong pumunta po tayo sa ating pinakamalapit na Public Employment Service Office o Which is? PESO Saan po? sa ating mga City Hall. Yan po, Yes. usually nandun po yan. PESO o kaya pinakamalapit na Dole Field. Okay. So, ang aming opisina po is nasa Cabinet Hill, Baguio City. Katabi po ni DPWH. Alam na this. Joke lang po. Hindi kami kabilang doon. Joke lang. Sir, do you have certain programs po, halimbawa, a certain OFW wants to get hired dito sa trabaho. Yes. For example, hindi naman kasi siya business acumen, bata pa siya or Yes. pwede pa siyang mag-work. Yes po. Would you do some parang recommendation sa isang company na ina-applyan niya or paano po ba? Wala kayong ganong program? Referral. Kasi nag-ano na ako sa peso, yung ang tawag doon yung Referral. Apo yung Yung- registration ng Yes po. ano. Kasi I was a government employee before. Yes, yes. Opo. Before ako nag-abroad. Medyo ano ngayon masyadong, alam mo naman sir, hindi maiwasan yung backer system talaga kahit na open yung position, meron nang nakadedicate talaga na tao doon. Yes, for that po. matter. Paano ba kami ma-assist for example? So, ganun po. Ayun po. Usually po talaga, wala po kami yung sinasabi ko sir na recommendation na process na po. Pero yun po, yung nasabi niyo nga po sir, is yung through peso pa rin po. NSRB forms, yan po. Sa mga new lead job seekers, yan po. Usually, ibibigay yung inilapan niyo sa form para may ano. Ngayon sir, may advantage ba na meron na kaming eGov.ph o wala? Wala. Assurance, wala Assurance. akong assurance po. Pero wala ko yung ganung program na meron po. So, yan po, ibalita ko na rin po, meron po pala tayong mangyayaring job fair. Alright. May this Saturday po sa may BSU. Yan po. Close gym po nila sa BSU. Job fair po. Yes po, ng ano.
namin para daw sa 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 rapid na birthday po ng ating Presidente Marcos sa September 30. So yun po, yung tawag natin 2025 andong ng Pangulo number po by September 30 sa BSU close. Bali, sa lahat po ng ano yan, o any companies, o pang-dole lang. Ano po, mga private companies po Private muna companies. dito po. Meron din po yan, may mga 9 local employers and also meron tatlo yata overseas rin po na employers po doon na mag-attend sa inyo. So kung may kakilala ho kayo, o kayo ulit gusto nyo mag-apply, ayan. Kung may kakilala na gusto nyo ng trabaho, hindi po pumunta doon sa May mga contractor na. Sir? Depende sa qualification ng mga employers po. Sir? Pero wala namang Mga SSS. contractor, sir. Contractor po. Hindi ko po alam, sir, kung meron. Wala ka ng deduction. Wisen, Ito. di baling mahirap, basta kinakain mo, hindi na. Yes, September 20 po, Sabado. Sir, di baling mahirap, huwag lang nakaw kakainin mo. Ilan lang po kailangan mag-apply mag-contractor. Basta may amo ka lang kasi i-officer ka na pwede. Sure po. Sir Joseph, hindi ako ng contact yung pwedeng senda ng email ng proposal. Ay, yes po. Sige po, sir. Yung email po namin is, car_ Baguio Benguet at dole.gov.ph po. Yan po. At dole.gov.ph. At dole.gov.ph. Yes po, sir. So yun po. Kanino po i-address yung business proposal? Whether sa akin na lang po, Joseph L. Belen po, o kay Sir Timothy Zamora po. Yan na lang. Sir, ano buong pangalan mo, sir? Joseph Belen po. Joseph Yes Pele. po. Anong position, sir, Joseph? Leo 2 po, Labor Employment Officer. Leo 2. Yes po. Yun sir, kung magkano pa, include nyo na lang po sa yung contact number para matawagan kayo. And then, ma-assist Sir, po meron pa sa- ba? Tumatanggap pa kayo? Yes po, tumatanggap May fans pa ba? Yun lang po, ang hindi ko sigurado sa konto natin. Kasi- malapit na po September. tayo mag-end ng taon. So, Baka humabol pa. malaman din sila. Pero, sige po, mas better magpasa na po tayo para at least kung hindi man tayo makapag, hindi natin mabili this year. At least Reserve po, na. naka-pipeline na po tayo for next year. Ganun po. So, yun po. Any question, clarification po sa ating discussion or learning? Wala na po? Thank you, sir. Going once? Sige, So, yung business proposal na tinatanggap ninyo yes, ma'am. is yung nandito kanina? Yung na This yun? is ano lang ma'am, guide lang muna natin sa paggawa ng business plan. Yung business proposal ho na meron kami is templated na pero halos kalakip niya lahat yung lang na-discuss yun. Yes po. And then sa paggawa ng proposal po, kung may hirapan po kayo, tutulungan pa rin namin po kayong magawa. So yun po. Ang kailangan lang naman po namin para makapagpasa kayo is yung draft ng proposal. Konting interview, konting validation. Pag lumasahulat tayo doon sa mga criteria na doon, then okay. Magagawa na kayo. Sir, pwede bang makakuha kami ng template about the business proposal? Yung template natin, pwede naman po rin kung ma-download. Yun nga, ma-download sa r.dole.gov.ph. Yan po, nandun sa ating gov.ph po. I think it's annex. Ano pa magat niya? Annex S1 yata yun, ma'am, individual form. Annex S2 naman po pag-book naman po ng proposal. Nasa downloadable po. O kaya, pwede naman po pumunta sa mga peso o yung field office namin. Field office namin, Cabinet Hill, Baguio City. Yan nga po, malapit lang po kay DPWH, regional office po. Yan yung totoo. Sabihin niya lang po DP o kaya DOLE, automatic. Kakatabi naman po yung mga government agency dun. Yes, WD, DBM, yan. Yan po. Yes po siya.
So, yun po. Any questions po? Clarification? Going once? Twice? Pero po? Rice? Ayan na. Sige. Ma'am, copy. Yes, ma'am. Yung copy po, ibibigay ko sa ating secretary para sa pag-business. So, kung wala na po, on behalf of our regional director, Ma'am Imelda Hiro Manilios, and also our assistant regional director, Ma'am Attorney Olivia Obrero Samson, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig, and sana po may natutunan po kayo sa paggawa ng business proposal or business plan. So, hopefully, maging successful po kayo at talunin nyo sa HLBC balang araw, Char. And with that po, maraming salamat and God bless to all of us. Thank you po. Thank you, Sir Joseph.